Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay. Dito sa Daylight Devotion. Magandang umaga mga kapatid. Ito ang Daylight Devotion na sumasahimpapawid sa Light TV Radio at napapakinggan din sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at sa DCJV 1458 Radyo Calabarzon. Kasabay rin tayong napapanood sa ating Facebook Live sa Light TV God's Channel of Blessings Facebook page. Ako po si Pastora Shoni Oliveros ng Jesus is Lord Church, Muntinlupa. Ngayon pong umaga ay patuloy po nating pagsaluhan, pag-aralan ang buhay at makapangyarihang salita ng Diyos. Magsimula po tayo sa isang panalangin. Tayo pong lahat ngayon ay yumuko at tayo po'y dumulog sa ating Panginoon. Sa oras pong ito, Ama naming Diyos, kami po ay sama-samang lumalapit sa iyong harapan. Patuloy na hinihiling ang iyong patnubay, pagsama at gabay ng iyong banal na Espiritu sa amin pong pag-aaral ng iyong buhay at makapangyarihang salita. Hinihiling po namin, Panginoon, bigyan mo po kami ng pagkaunawa, even Lord, ng katalinuhan upang maunawaan po namin ang mensahe mo sa amin sa umagang ito. Maluwalhati ka po, O Diyos, sa amin pong gagawing pag-aaral. At ikaw lamang, Panginoon Jesus, ang siyang maitaas at maparangalan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Muli po, isang magandang umaga po sa inyong lahat na ngayon ay nakasubaybay sa programang ito ng Daylight Devotion. Ang atin pong pag-aaralan ngayong umaga ay patungkol po sa Finding God's Encouragement as the ends draw near. Saan nga po ba tayo makakasumpong o huhugot ng kasiglahan, kalakasan ngayon pong huling kapanahunan dito po sa atin pong bansa, saan man po tayo naroroon. Nais ko pong basahin sa inyo ang Romans chapter 15 verse 5. Romans chapter 15 verse 5 from the English Standard Version. Ang sabi po dito, "May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another in accord with Christ Jesus." Sa Tagalog po, ang sabi po dito, loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Napakaganda po ng atin pong binasa. Ito po ay isang panalangin na nawa tayong lahat ay maging matibay at matatag, lumakas ang ating loob, sumigla, at magkaroon ng tunay na pagkakaisa anuman po ang ating nararanasan sa kasalukuyan. Finding God's encouragement as the ends draw near. Sa ngayon po, halos lahat ay apektado ng pandemic. Iba't iba po ang nararanasan natin. Yung iba matinding pangangailangan ng ikabubuhay. Ang iba po ay natanggal sa trabaho. Ang iba naman pong may business ay humina ang kita. At yung iba nga po ay nagsara. Paano nga po tayo makakaraos? Paano ba tayo magiging masigla kung tayo po'y nakakaranas ng matinding problema at pagsubok? Ang mahalaga po ngayon, tayo pong lahat ay magpalakasan. Kailangan tayo po'y magpanalanginan at magtulungan. We need one another. At sa umaga rin pong ito, ang nais ko po ang maranasan natin, masumpungan natin, ayun pong iba yung kalakasan, kasiglahan na nagmumula sa ating Panginoon. Mahalaga po itong salitang encouragement. Ano nga po bang ibig sabihin nito? Encouragement. Halimbawa, nilapitan mo ang isa mong kakilala. Nakita mo, nalulungkot siya. Parang may mabigat siyang problema. Nilapitan mo siya, tinapik mo siya. At sinabi mo, kaya mo yan. Alam niyo po, isang kaparaanan yon para tayo po magbigay ng encouragement.
Mahalaga po na tayo po'y maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa. Kasi po tayo po'y extension din ng Panginoon upang tayo po ay makatulong sa ating kapwa. Ano nga ba itong encouragement? Sabi nga po, encouragement is finding the courage by God's grace and strength to run the race He had laid out before us, no matter how difficult or painful the course. Ito po iyon Ine-encourage po tayo, sinasabihan po tayo na anuman ang ating mga pinagdadaanan, anuman ang bigat ng ating mga suliranin, dapat nagpapatuloy tayo. Dapat patuloy tayong umaasa sa Panginoon. Dapat lalo tayong tumatawag sa Kanya dahil hindi naman po siya nagpapabaya. Lagi po tayong hinihintay ng ating Panginoon. He is very much willing and able to encourage us, to strengthen us, to give us hope. Every day po ay may pag-asa. Huwag po tayong manghihina at manlulupaypay. Now, kanino nga po ba tayo huhugot ng lakas at sigla? Lalo na po ngayon sa ating kapanahunan na talagang iba't iba po ang ating nararanasan, hindi lang po pandemic. Mayroon pong sunod-sunod na bagyo. Sunod-sunod na pagbaha, sa iba pong lugar, lindol, iba't ibang calamities, kahirapan, ang iba wala nang makain. Kasi nga po, ang hirap ng buhay ngayon, lahat halos apektado. Now, anong gagawin natin? Susuko na lang ba tayo? Manghihina na lang ba tayo? No. Ang nais ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya at pasiglahing muli ang ating pag-asa. At sa oras na ito, nais ko pong sabihin sa inyo, mayroon po tayong 3 source na pwedeng pagkunan ng panibagong lakas at sigla sa ating mga buhay. Sources of Christian encouragement. Ano-ano nga po ba iyon? Una, kapag tayo po ay mayroong mabigat na dalahin, hindi na po natin alam ang ating gagawin. Para bang sinasabi mo, ikaw na may nananalangin, lumalapit ka naman sa Diyos, tumatawag ka sa Kanya. Pero parang pakiramdam mo, parang hindi Kanya naririnig. Parang hindi mo maramdaman ang Kanyang kalapitan. Minsan ipinaiisip sa inang kaaway, hindi na nagmamalasakit sa iyo ang Diyos. Baliwala ka na sa Diyos. No. Alam niyo po, kung nais nating magpanibagong sigla, kung nais natin na mabuhay ang ating pag-asa, ang unang source of our encouragement is the encouragement of Scripture and the promises of God. Ang salita po ng Diyos na mababasa po natin mula sa Biblia, ang mga pangako pong binitawan ng ating Panginoon, ito po'y ating mapanghahawakan, matatayuan, dahil ang nangako sa atin ay matapat na Diyos. Sabi po sa Romans chapter 15, verse 4, from the Amplified Bible, "For whatever was written in earlier time was written for our instruction, so that through endurance and the encouragement of the Scriptures, we might have hope and overflow with confidence in His promises." Alam niyo po ba, kapag binasa po natin ang salita ng Diyos, kapag nabasa po natin at nalaman ang Kanyang mga ipinangako sa atin, magkakaroon po tayo ng buhay na pag-asa. Mawawala po yung atin pong pagdududa na sinasabi mo sa sarili mo, parang hindi ko na kaya. No, kaya mo yan dahil kasama mo ang ating Panginoon. Ang salita po ng Diyos, ang Kanyang mga pangako, is our most important and fundamental source of encouragement. Kasi po ang Diyos, lahat ng naisulat sa Bible, nangyari po ito. Lahat ng nasulat dito, ito'y totoo, buhay at makapangyarihan, at ito po ang nagbibigay sa atin ng tibay at tatag ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Nakasulat nga po dito sa Bible, in the book of Corinthians, sabi doon, wala pang pagsubok na dumating sa iyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Pagdating ng pagsubok ng iyon, bibigyan kanya ng lakas upang ito'y iyong mapagtagumpayan. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Ano man ang iyong dalahin ngayon, ang Diyos lang singlapit ng dasal. Lumapit ka sa Kanya,
Ibukas mo ang iyong puso. Ipagkatiwala mo ang lahat ng iyong dalahin dahil siya nagmamahal sa iyo. Kaya kanyang muling palakasin. Kaya niyang punuin ang kapayapaan ang nagugulumihanan mong kaisipan. Kaya niyang palitan ng kagalakan ang iyong kalungkutan. Panghawakan mo ang mga salita ng Diyos. Tayuan mo ang mga pangako ng ating Panginoon dahil ang Diyos, ang kanyang salita, ito po ay buhay at makapangyarihan. At ang sabi po ng ating Panginoon in Jeremiah 1:12, siya'y magbabantay upang ang lahat ng kanyang sinabi, ang kanyang mga pangako, ay matupad. Gagawin po ng Diyos ang kanya pong mga salita, ang kanya mga pangako sa atin, kaya po huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Ang salita po ng Diyos ang nagpapatibay ng ating pananampalataya. Ganun din ang salita rin po ng Diyos ay parang isang ilaw, tanglaw sa ating mga buhay. Sabi po sa Psalms 119 verses 105, salita ng Diyos ay isang tanglaw na sa atin ay patnubay. Liwanag na tumatanglaw sa landas nating dinaraanan. Kaya kung madilim sa tingin mo ang iyong kapaligiran, kung parang hindi mo alam ang iyong dinaraanan, nagugulumihanan ka, lumapit ka sa Panginoon, buksan mo ang Biblia, basahin mo ang kanyang salita, ikaw ay sisigla, ikaw ay tatatag, at muli makatatayo ka dahil kasama mo ang ating Panginoon. Pangalawa, na source ng ating encouragement o para tayo ay maging masigla, malakas, at mabuhayan ng pag-asa. Sabi po dito ay the encouragement from members of the family. Members of Christ, body of Christ. Tayo pong mga mananampalataya, alam niyo po ba, bagamat may pandemic ngayon, tayo po ay binigyan na ng kapahintulutan na tayo po ay magtipon. Ang mahalaga, sundin po natin ang protocol, ang distancing. Dahil alam niyo po, kapag tayo po ay dumadalo sa gawain ng ating Panginoon, yung pong presensya ng ating mga kapatid, ito po yung nagbibigay encouragement sa atin. Yung pagngiti nila, yung pagbati nila, kapag tayo po yung nagkatipon-tipon, muli po tayong lumalakas at tumatatag. Sabi nga po sa Hebrews chapter 3, verse 13, but encourage each other every day, while you still have something called today. Help each other so that none of you will be fooled by sin and become too hard to change. Tayo raw po ay magpalakasan, magbantayan, tayo po'y magpanalanginan at magtulungan anuman po ang pwede nating maitulong sa ating kapwa. Another, sabi po sa Tagalog, magpaalalahanan kayo at magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa upang ang sino mang sa inyo'y di madaya at maging alipin ng kasalanan. So ito po ay encouragement sa ating lahat na tayo magbantayan, magpaalalahanan kung mayroon po tayo nakikita na maaaring nagugulumihanan o di kaya ay naliligaw ng landas. Mahalaga po yung atin pong pakikipag-usap, ang atin pong pananalangin sa kanila upang huwag po silang madaya at huwag maging alipin ng kasalanan. Magbantayan po tayo sa bawat isa. Mahalaga po ang bawat isa. Kailangan po na hindi lamang tayo nagkikita-kita, hindi lamang tayo nagbabatian, kundi kung mayroon po tayong dapat na ituwid, kung mayroon po tayong dapat i-correct, kung mayroon po tayong dapat na idulog sa Panginoon dahil mayroon silang problemang mabigat, gawin po natin ito because we belong to one body. We belong to the body of Christ, nagmamalasakitan, nagmamahalan, nagtutulungan, at higit sa lahat, nagpapanalanginan. Sabi dito, patuloy kayo magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Alam niyo po ba, as we hear the Word of God, as we give time sa pakikipagniig sa ating Panginoon at sa ating kapwa, nakakasumpong tayo ng panibagong kalakasan, panibagong sigla. We are told to be involved in encouraging each other.
Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, "Therefore encourage one another and build up each other just as you are doing doing now." Ngayon, yung ating ginagawang pag-aaral, sinasabihan po tayo na ngayon ng Panginoon, magpalakasan tayo. Habang kayo po'y nakikinig ng salita ng Diyos, I believe ang Diyos po ay nangungusap sa inyo at kaya kayong abutin through the power of the Holy Spirit. God can strengthen you. God can encourage you. Dahil ito ang kalooban ng ating Panginoon na huwag tayong malungkot, huwag tayong manghina. Because the joy that comes from our God is our strength. The peace that passes all understanding na mula sa ating Panginoon, nawa ito po ang maghari sa atin pong mga puso. At higit sa lahat, may paalaala po sa atin ulit in Hebrews chapter 10 verse 24, we should think about each other. Isipin po natin ang bawat isa to see how we can encourage each other to show love and do good works. Paano ba natin maipapadama ang ating malasakit, pagmamahal sa ating kapwa? Paano ba natin may pakikita na tayo ay nagnanais na gumawa ng mabuti sa kanila pong mga buhay? We must not quit meeting together. Bagamat may pandemic po, ay wag po tayong masanay na nasa loob lang ng ating mga tahanan. Kung tayo po ay dadalo sa gawain ng Panginoon, I believe, kung sinusunod po natin ang protocol, hindi hahayaan ng Panginoon na tayo po ay magkasakit. Hindi niya hahayaan na tayo ay mahawahan o magkaroon ng COVID-19. Dahil kalooban ng Panginoon na tayo magkita-kita. Kalooban ng Panginoon na tayo magsama-sama sa kanyang gawain, sa pagpupuri at pagsamba sa kanya. At higit sa lahat, sa ating pagtitipon na andun ang ating pagpapalakasan, pagpapanalanginan. Kaya nga, ito po ang encouragement sa atin. We must not quit meeting together as some are doing. No, we need to keep on encouraging each other. Mga kapatid, kung hindi pa kayo nakakadalo sa gawain ng Panginoon, huwag kayong matakot. Ang takot, nakaka-paralyze. Kung may takot ka at nananaig sa iyo ang takot, where is your faith? Nasaan ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon? Kung ang takot ang nananaig sa iyo kung bakit hindi ka lumalabas, asan ang iyong pananampalataya sa Panginoon? Kung alam mong sa gawain ka ng Diyos pupunta, I believe hindi ka hahayaan ng Diyos na mapahamak. Do not quit, sabi rito. No, sabi dito, we must not quit meeting together as some are doing. No, we need to keep on encouraging each other. This becomes more and more important as you see the day getting closer. Ngayon pong panahong ito, dahil po sa pandemic, ang karamihan hindi lumalabas, nananatili lang sa loob ng bahay, hindi nakadadalo sa gawain ng ating Panginoon, kaya naman para bang sila ngayon ay namimisfocus, wala nang interes. Dati-rati ay naglilingkod sa Panginoon, pero ngayon nanlalamig, nanghihina, nanlulupaypay. Kailangan pong tayo muling maging masigla at malakas. Ang isasama po ng ating Panginoon sa kanyang ikalawang pagbabalik ay yung mga tunay nag-aalab sa pagmamahal sa Kanya at nananatiling tapat hanggang wakas. Mahalaga po na tayo po ay magpaalalahanan. Mahalaga po na tayo manawagan, mga kapatid, mayroon na tayong gawain ngayon, hinihintay namin kayong dumalo. Upang tayo ay muling lumakas, upang tayo muling sumigla, at patuloy nating gawin kung ano yung ginagawa nating paglilingkod noon na wala pang pandemya. Ito po'y paalaala po sa ating lahat dahil napakabilis po ng panahon. Anytime pwede pong dumating ang ating Panginoon at magkaroon ng rapture of the church. Kaya po, ngayon pa lamang pasiglahin na natin ang ating nanlulupaypay na pananampalataya, nanlulupaypay na mga katawan dahil ang Diyos kaya po niya tayong muling pasiglahin. At panghuli pong points na pinanggagalingan ng ating encouragement, the encouragement of the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ang tatak ng ating katubusan. Ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Our body is the temple of the Holy Spirit.
Siya po yung ating guide, siya po yung ating teacher, siya po yung ating nagko-comfort sa atin, siya po yung tumutulong sa atin. Hindi po tayo nag-iisa. The encouragement of the Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit, mahalaga po na makita sa atin. Sabi po sa Acts chapter 9, verse 31, "So the church throughout Judea and Galilee and Samaria enjoy peace without persecution, being built up in wisdom, virtue, and faith, and walking in the fear of the Lord, and in the comfort and encouragement of the Holy Spirit, it continued to grow in numbers." Alam niyo po, apart from the Holy Spirit, wala po tayong magagawa. Siya po ang pinanggagalingan, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang anointing, yung kanyang wisdom. Ito po ay kailangan natin. Ito po ang nagbibigay sigla at lakas sa atin. Sabi nga po dito, yung pong nangyari po doon sa church throughout Judea and Galilee and Samaria, naranasan po nila ang kapayapaan at patuloy na tumatag ang gawain doon. Patuloy na yung wisdom, virtue, and faith ay kanilang naranasan at bawat isa lumalakad in the fear of the Lord and in comfort and encouragement of the Holy Spirit. Nawa po, we are not grieve the Holy Spirit. Dahil ito po ang tatak ng ating katubusan. Nawa maging sensitive po tayo sa leading and guidance of the Holy Spirit. God is willing to fill our hearts with joy, with peace. Kailangan lang makipag-cooperate ka. Sabi nga, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, hindi na uubusan ng dahilan. Kung alam mong ikay nalulungkot, mas piliin mo, Lord, fill my heart with joy. Strengthen me. Yun po ay ipararanas sa atin ng Panginoon. The Holy Spirit is willing and able to help us, to fill us, to empower us, to encourage us. At kung tayo po ay magpapatianod sa patnubay, gabay ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay, ang resulta po, ang magiging resulta po, we are strengthened in the Lord. Muli po tayong lalakas. Another, as we draw closer to God, patuloy tayo mapupuspos ng kanyang kapangyarihan at tayo marirevive. Another, we walk in the fear of the Lord. Kapag tayo po ay na-encourage ng Banal na Espiritu, tayo po ay lalakad, mamumuhay na mayroong banal na pagkatakot sa Diyos at tatalikuran natin ang lahat ng uri ng kasalanan. Another, dahil nga po tayo ay puspos ng Banal na Espiritu, we will reach out to others and we will multiply and grow in numbers. So, dito po ay napakaganda na magiging resulta kapag pinahintulutan po natin ang Banal na Espiritu na malayang kumilos sa atin, i-guide tayo, sumunod po tayo, magpatianod po tayo sa kanyang leading and guidance, nawawag po nating mapighati ang Banal na Espiritu dahil siya po ang tatak ng ating katubusan. Sa umaga pong ito, lumapit tayo sa Panginoon. Patuloy nating panghawakan ang kanyang mga salita. Every day, pagbulay-bulayan po natin, basahin ang kanyang mga salita dahil ito po ang magbibigay sa atin ng sigla at lakas. Another, wag nating kaligtaan, wag nating kalimutan ang pakikipag-fellowship sa atin po mga kapatiran, lalo na yung pagdalo sa kanyang gawain dahil ito po'y source of our encouragement. At yun pa pong panghuli, the encouragement of the Holy Spirit, nawa maging sensitive tayo sa leading and guidance of the Holy Spirit in our life. He is with us. Sa umagang ito, sama-sama tayong lumapit sa ating Panginoon. Let us allow the Spirit of the living God to strengthen us, to revive us, to encourage us. God is willing to do it sa bawat isa sa atin. Shall we bow down our heads and let us pray? We thank you so much, Lord, sa umagang ito. Dahil naniniwala po kami, Panginoon, as we study your word, ang iyong buhay at makapangyarihang salita, ang muling nagbigay sigla sa amin, ang nagbigay ng pag-asa, ng kalakasan, ng tamang direksyon, Panginoon. Salamat po, O Diyos, na ang mga kapatiran namin, ang mga kaibigan, kakilala, mga mahal sa buhay, sila po'y instrumento mo
upang kami ay ipanalangin, upang kami ay patatagin, palakasin, encourage, at kung mayroon dapat ituwid sa amin, Lord, sila po ay instrumento mo upang kami ay paalalahanan at ipanalangin. Salamat din, Banal na Espiritu, nananahan ka sa amin. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan man. Dalangin ko, Panginoon, sa umagang ito, sa lahat ng sumusubaybay sa programang ito ng Daylight Devotion. Encourage them right now. Touch them through the power of your Spirit, O God. At Lord, fill their hearts with joy, unspeakable joy. Fill their mind, Lord, with all your promises, with all the good things, Panginoon, na pinangako mo sa amin. At Lord, uphold each and every one with your victorious, righteous right hand. Inaangkin ko, Panginoon, walang sino man ang manlulupaypay, walang sino mang susuko o tatalikod sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ay higit na may kapangyarihan upang muling palakasin, patatagin, at bigyan ng pag-asa ang bawat isa. Salamat po ng marami. Patuloy mong ibuhos ang inyong masaganang pagpapala, katugunan sa kanilang mga pangangailangan, at inaangkin ko, Panginoon, hanggang sa iyong ikalawang pagbabalik, ang bawat isa ay madadatnan mong malakas, masigla, puno ng kagalakan na nagmamahal, sumusunod at naglilingkod sa iyo. Salamat po ng marami. Inaangkin na po namin, O Diyos, kinatagpo mo tinugon ang aming mga kahilingan, at sa iyo namin ibabalik na muli ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. God bless you all po. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men, you were here before the world above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men, you were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever
Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay. Dito sa Daylight Devotion. Isang taos-pusong pasasalamat sa aming mga generous na donors at sponsors. Mas maraming buhay ang patuloy na mapagpapala mula sa inyong bukas palad na pagbibigay. My favorite since teenage days. Pinagpupuyatan ko talaga. Totoo. Blessed morning sa Light TV, God's Channel of Blessing. Malaki ang pasalamat ko sa lagi kong pagsubaybay ng inyong programa. Sobrang nakaka-bless po program nyo, pati mga topics. Thanks for the inspiring word of the Lord. I hope that you can feature more of the preaching. Sure, marami kasi morning kaya. Ikaw mismo ay maaari ding maging daluyan ng pagpapala sa pamamagitan ng pagtulong at pagpapadala ng inyong mga donasyon sa Bank of the Philippine Islands. Account name, Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number 004031006401. Swift code BOPI PHMM Manila, Philippines. China Banking Corporation. Account name, Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number 102500001426. Swift code CHBK PHMM Manila, Philippines. PayPal code number 8YT3 PHF ZL5YYY. Muli, maraming salamat sa inyong taos-pusong pagtulong sa Light TV, God's Channel of Blessings.